Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Eto guys, nag-iiba na ang tono ng mga senatong. Yung mga senatong natin, nag-iiba na ang tono at iba na ang sinasabi nila ngayon. Ito. Sabi raw ni Senator Sherwin Gatchalian at ni Francis Tolonges Tolentino na tuloy na raw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa June 11. Hindi ba dati ito si Tolentino, sinabi niya na na technically dismissed na Ito nga impeachment Ngayon sinasabi niya wala daw silang choice. So, mga kababayan, medyo nag-iiba na. Nasa na si Bato de la Rosa? Nasa na yung de facto impacto dismissal ni Bato de la Rosa? Nasa na yung pinapaikat ng resolution para i-dismiss, para ibasura itong impeachment complaint kay Sara Duterte? Nasan ka na ba to? Nasa na yung yung resolution mo, ilabas mo na. Walang pumirma. Walang pipirma talaga dyan. Bakit? Takot. Natatakot na sila sa taong bayan. Nasaan na si Jinggoy? Tahimik ni si Jinggoy. Diba? Biglang tumahimik si Bato de la Rosa, biglang tumahimik si Jinggoy. Si Jinggoy, ganun din dapat hindi matuloy yung impeachment na yan. Sabi ni Jinggoy. At si Bato de la Rosa nagpapaikot ng resolution. Ano nangyari? Biglang tumahimik. Paano? Wala nang suporta Amy Marcos, tahimik ka na rin Nasa na si Amy Marcos na gustong ipatigil ito impeachment? Ba't parang tahimik kayo? Nasa na yung mga dinadakdak ninyo na hindi na dapat matuloy itong impeachment? Tapos eto, Tolentino, Tolonges, iba na sinasabi. Wala na raw choice ang Senado. Hindi ito desisyon ng mga senador. Ito ay constitutional responsibility ng mga senador. O iba na sinasabi nila. Natakot ang mga kupal Natakot ang mga kupal Hanapin nyo, nasa na si Bato? Bato de la Rosa, ba't di ka nagsasalita? Nasa na si Jinggoy Estrada? Amy Marcos, nasa na kayo? Ba't bigla kayo nagsitahimik? Takot ba? Takot? Natakot na kayo? Kasi mga kababayan, ito pong Benilde School of Diplomacy and Governance. Nako, sabi nila dito sa Senado, the time is now. The Benilde School of Diplomacy and Governance ay nanawagan po sa Senado to uphold the Constitution and immediately convene as an impeachment court to hear the case against Vice President Sara Duterte. In a strongly worded statement, Benilde SDG said the Senate's delay in acting on the impeachment constitutes not only a failure to fulfill its constitutional duty but also a betrayal of public trust. The word forthwith is an order or command and not a dilly-dally action. The failure of the current Senate leadership to heed this constitutional provision is not only an abandonment of their sacred duties, instead, it is also a betrayal of public trust. Chis Escudero, nasan ka na? Bigla ka rin tumahimik Tumahimik, Chis Escudero. Tumahimik si Bato de la Rosa, tumahimik. Ito si Jinggoy Estrada, tumahimik. Si Amy Marcos. Lahat na po ng eskwelahan, nananawagan na sila mga law school Ito pa mga kababayan. UST. Nanawagan na rin ng University of Santo Tomas sa Senado na respetuhin ang konstitusyon. Proceed with impeachment trial. Respect the Constitution, fulfill the duty, forthwith proceed. Veritas. Ayan Ayan po ang post ng UST, University of Santo Tomas. Kaya nagsitahimik yung mga kupal yung gusto magpahinto sa impeachment, biglang nagsitahimik Ito pa. Philippine Law School Faculty. Nako, ang dami na.
Ang dami nang kumukontra dito sa Senado natin. Tanggalin na lang kaya natin Senado. Wala naman silbi. Nagagamit lang sa sarili nilang interest, sa sarili nilang kapakinabangan. Ba't hindi kaya abolish na lang natin to? Hayop na Senado na yan. Philippine Law School faculty urges Senate to act on impeachment case before Congress adjourns. Ayan The Constitution does not require the Senate trial be conducted by the same Congress in which the complaint was filed. The term Senate is used institutionally and is not qualified by congressional term, implying continuity of its constitutional obligation regardless of Congress numerical designation. So, pwedeng ituloy sa 28th Congress. Na sinasabi ni Tolonges Tolentino at ng iba pang mga senator na hindi raw pwede ituloy. Ito na, labanan na ito ng mga abogado. So, nanawagan na rin itong Philippine Law School faculty. Ito pa. Ito pong si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Nako, dati ng Supreme Court Justice to. Ay, inabot ba ni yan? Inabot na ba ni Chis Escudero yan na nagmamagaling? Ito, retired Supreme Court Associate Justice. The dismissal of the articles by the Senate of the 19th Congress after receiving it without proceeding to trial would be a grave violation of the Constitution. It was ito pala, matindi pala to. Siya pala ang nag-draft ng Article 11 of the Constitution, including the word forthwith. Nako, matindi. Itong nakakaalam kung ano talaga ang ibig sabihin ng forthwith kasi siya po ang nag-draft ng Article 11 ng Constitution. Makinig ka, Chis Escudero. Yung pagkakaintindi mo sa forthwith, mali ata. Kasi yung forthwith mo, fourth month ata ang pagkakaintindi mo. Kasi apat na buwan bago ka kumilos. So yung forthwith na etong si Adolfo Ascuna, itong retired Supreme Court Associate Justice ang nag-draft ng Article 11, ito daw ang ibig sabihin ng forthwith, hindi yung pagkakaintindi ni Chis Escudero na fourth month. Fourth month. Gago. Sorry po, pasensya na po kayo. Fourth month ang pagkakaintindi niya doon sa forthwith. Etong naglagay ng salitang forthwith, ano ba ibig sabihin yan? Referring to the need for the Senate to proceed trial. And it is precisely meant to mean immediately. Makinig ka, Chis Escudero. Immediately and without unreasonable delay or in the national language official version, agad-agad. Siya pala, ito pala matindi mga kababayan. Siya pala yung nag-draft ng Article 11 at siya yung naglagay ng forthwith. So, siya nakakaalam kung ano ibig sabihin nun. Hindi katulad nung pagkakaintindi ni Chis Escudero. Fourth month ang pagkakaintindi niya. Walang yayan. Nagsalita na rin. Kinakailangan nyo nga agad-agad ituloy itong impeachment na trial kay Sara Duterte. Kaya ngayon, eto na. Ito pong Tindig Pilipinas. Nako, ay magsasagawa po ng 3 araw na sunod-sunod na pagkilos. Nanawagan po sila na umpisahan na itong impeachment trial ni Sara Duterte. Ayan mga kababayan, sundin ang konstitusyon, impeachment trial na ngayon. Sa June 9, magsisimula po ang programa 9:30 to 12. Sila po ay magmamarcha dyan po sa Film Center, papunta po sa gate ng Senate. So kakalampagin nila itong gate ng Senado. At June 10 naman po, simula alas 5 hanggang alas 9 ay magkakaroon po ng vigil. Ayan po, sa gate po ng Senado, mga kababayan. At pagdating po ng June 11, ito po yung June 11 na sinabi ni Chis Escudero. June 11 yung presentasyon ng Articles of Impeachment. Ako, marami pong kaganapan sa June 11. At tingnan natin kung ano mangyayari. Pero sa June 11, 1 o'clock hanggang 5 p.m., magmamarcha po from Film Center to Senate Gate. Ito pong Tindig Pilipinas. Ayan mga kababayan. So kung meron po kayong panahon, sama po tayo.
tayo po ay magmarcha, kalampagin po natin ang Senado, hilahin po natin si Chis Escudero, palabas po dyan sa Senado, lahat po ng humaharang sa impeachment, hilahin po natin. Hindi sila dapat nandyan sa Senado. So yan mga kababayan, ang programa sa 9, 10, 11, Tindig Pilipinas. Ito pa mga kababayan, ito pong Adamson University. Kasi nung nakaraan, ang dami na rin na UP, San Beda, De La Salle, sino pa? Marami. So halos lahat na po ng eskwelahan, nananawagan na po dito sa Senado. Ito, sabi ng Adamson University, call for the Senate to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, hindi na natin babasahin. Ewan ko ba dito kay Chis Escudero? Alam mo, Chis Escudero, sinira mo ang karir mo, sa totoo lang. Dahil sa sobrang pagkapit mo. Sabi ng iba, ayaw mo kasi bitawan eh. Ayaw mo maalis eh. Na pati yung iyong mandato sa konstitusyon, hindi mo ginawa. Na mismo, yung eskwelahan mo, sinasabihan na kayo. Lalo ka na, dahil ikaw ang Senate President, umpisahan nyo na ang impeachment trial. Wala. Kaya maraming nananawagan na mag-resign ka na, Chis Escudero. So ayan mga kababayan, ayan po ang update natin dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ito po, yan po nasa ating screen. Siya po ang nag-draft ng Article 11 sa Konstitusyon at siya po ang naglagay ng forthwith. Kaya alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi katulad ng pagkakaintindi ni Chis Escudero. Yung forthwith niya, fourth month. Ayan po mga kababayan. So nag-iba na po ang tono ng ilang mga senator. Katulad ni Tolentino, tuloy na raw ang impeachment sa 11. Bakit hindi nyo pampisahan bukas? Dapat umpisahan nyo na bukas eh. Ba't paabutin nyo pa ng 11? Diba? Dapat umpisahan nyo na bukas. Bakit patatagalin nyo pa? Wala na kayong choice. Galit na ang taong bayan. Ipapadisbar kayo. Lahat po ng mga senatong na abogado na pumipigil sa impeachment, pwede kayong kasuhan. Betrayal of public trust. Pwede kayong kasuhan at tanggalan ng lisensya bilang isang abogado. Dahil yan po ay hayagang pagbalahura sa konstitusyon. Yung ginagawa ninyo. Kaya nga, nagtago na si Bato eh. Nagtago na si Bato eh. Tumahimik na yung si Jinggoy Estrada. Nasaan ka na, Mr. Plunder? Nasaan na yung ibang mga senator? Amy Marcos, nasaan ka na? Nagsitahimik na kayo. Paano? Gagalit na taong bayan eh. Pipigilan nyo pa So yan po mga kababayan, abang-abang po tayo. Malapit na po yung 11, napaka-importanting araw po niyan. Ayon po sa ilang senator na umatras po ang bayag, nag-iba po ang sinasabi, matutuloy na po ang impeachment trial sa 11. At kapag hindi pa rin nila tinuluyan, bahala nang maningil sa inyo ang taong bayan. Alright, so ay lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.